So ito mga idol, busy ang may-ari nito. So pinagkatiwala sa atin na ipadala sa atin ito, at ito ang issue nito mga idol ay pagka pinandar mo, so okay naman, andar naman, kaya lang biglang namamatay. So alamin natin ang issue nito mga idol, kung ano ang issue na ring Honda Wave. So ibababa ko lang mga idol. So ito na nga mga idol, na ibaba na natin ang ring Honda Wave. So tingnan naman ang kanyang wiring. So ito mga idol, ang accessories wire nga pala mga idol ng Honda ay black. So parang may mali yata sa connection. So yan. So ito yung red. Ito yung papunta ng battery. So ito yung accessories wire niya mga idol. Paliwanag ko lang. Yan. Dito yan ang nagkaroon na lang ng duktong na wire. So kaya yan, nabago ng color coding. So ito mga idol, yung kanyang kill switch, black white, at ito ang negative ng ating sa Honda, green. So check lang muna natin mga idol. So ito mga idol, bago natin umpisahan ang pagto-troubleshoot, step by step tayo. So kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe, paki-like, paki-share ang ating YouTube channel, at paki-hit yung ating bell button, at para maging updated ka pa sa mga video kong i-upload. So tara. So ito na nga mga idol. So wala na tayong tagahawak ng camera. Mapasin yung mga idol, wala siyang indicator ng neutral. So pandarin lang natin. So may napasok na mga idol na kuryente oh. Hindi na natin mapaandar mga idol. So unang pag-check natin mga idol, kanyang kuryente. So dito sa kanyang high tension wire, tanggalin lang natin to. So tanggalin natin yung spark plug para mas maluwang tayong makapag troubleshoot. Wala na din siya mga idol na spark plug cap. So ang wiring niya mga idol ay talagang gulo-gulo. So yan oh. Gamit lang tayo ng plies. So buhay lang natin ignition switch, yan buhay na. So titingnan natin mga idol kung may nalabas na kuryente. So malakas. So yan mga idol, malakas. So next natin, lagay natin itong spark plug. So buhol lang muna natin pasamantala. So step by step tayo mga idol, para yung trabaho hindi natin hinuhulaan. So yan, naka-on pa rin ang susi. So tingnan lang natin kung may lalabas na kuryente din sa spark plug. Titingnan natin mga idol kung ayan, ibinul ko muna pansamantala high tension wire niya, gamit lang tayo ng plies. Titingnan nyo mga idol kung may lalabas na kuryente sa spark plug. So lakas. So yun. So may kuryente mga idol, malakas. So pinagtataka natin, hindi natin siya mapaandar. So tatlong klase lang naman mga idol ang pinagmumulan ng motor kung bakit hindi unaandar. Ay pwedeng sa tulad no, sa ating kuryente, ang una. Pangalawa sa timing.
patatlo yung ating sa gas. So yan, tatlo lang mga idol, sa kuryente, sa timing at sa gas. So check muna natin itong kanyang carb. So check natin mga idol kung may gas. So yan, meron naman. So titingnan natin sa carburetor mga idol kung may laman yung kanyang so yung pinaka floating mga idol dito sa ilalim. So gamit lang tayo ng flat screw. So ito mga idol, pipihitin nyo ito. Tingnan nyo lang. So ayan mga idol. So may natulo sa overflow. So patagasin lang natin mga idol at baka ito ay napasukan ng tubig. So sinarado na uli natin. So ito medyo naguguluhan tayo mga idol sa ginawang wiring dito. Kung mapapasin nyo sa kanyang ignition switch mga idol, naka 4 wire siya. Ibig sabihin AC. Tapos dito sa kanyang CDI, naka battery operated DC operated dito. Ang nilagay nyo lang CDI. So yan o, 4 pin, nag-conversion sila. So yung socket niya mga idol ay 5 pin. So ito yung original na socket ng kanyang CDI, itong Honda Wave. So yan, mapapasin nyo mga idol o. Itong black, yellow, papunta to ng ating ignition. Ito yun mga idol. So ayan o. Pag labas dito, yan na, kasi nga nagpalit na sila ng ignition coil. So ayan yun. Bago ito, medyo malabo na mga idol ang kulay. Yan, brown na may guhit na itim. Dito yon sa kanyang primary. So hindi na nakakoneksyon ng primary. So ang black niya, accessories wire. Bago ang pulser ay itong blue, may guhit na yellow, at ito yung ating black white mga idol, yung kanyang kill switch, at ito yung kanyang green, yung kanyang negative. So yung kanyang regulator, 4 wire, pang AC din. So sadya naman ito mga idol ay pang naka primary type tayo, AC operated. So ang gulo ng wiring, re-rewiring natin to mga idol. Hindi ko malaman kung saan sila nag-tap ng mga kung ano mga connection ang ginawa din. Tingnan nyo naman oh. So ayan. So check na muna natin. So gamit tayo mga idol ng multimeter. So pinagtataka ko bakit ang kinabit nilang regulator din ay pang DC operated, ay naka primary type to. So pwede din naman tayo mga idol mag DC operated kung ang inyong primary ay mababa na or pasira na, kung mahina na mga idol. So ito yung red, lagay natin dito sa kanyang primary na may black.
na may guhit na red o red na may guhit na black. So yung ating test probe, so ilagay natin sa negative. So pakita ko lang sa inyo mga idol, hindi makita. So tingnan ninyo mga idol ang reading. Pasok na pasok pa yung kanyang primary type. So nag-reading pa siya ng 4.5. So kung ito ay bababa pa mga idol sa 400, doon pa lang kayo magdesisyon na i-DC operated nyo yung ganitong Honda Wave. So bakit nag-DC operated kagad sila? So hindi match eh. May mali dito sa connection. So ang ating regulator ay pang AC. So ang setup nito mga idol sadya ay pang AC. So nag-convert sila na CDI DC. So ang nangyari dito, sinuplayan nila ng positive. Pinasukan nila ng positive itong line. So gagawin natin dito mga idol, papalitan natin ng CDI. Kasi hindi siya comfortable dito. Pan-DC operated to, kinabitan nila itong pang AC. So sila ay nag-convert na lang dito. Yan sa una, sinuplayan nila ng ACC. Ito ay side light. So yan, kumuha sila dito ng connection, accessories wire. So ito yung ating kaninang tinester. Ginamitan natin multimeter mga idol. So ngayon gagamit tayo ng test light. So ang nagawa nito mga idol ay hindi marunong mag troubleshoot. Bakit niya nilagyan to ng pang DC operated? Ay naka primary type ang motor. So ang lakas ng kuryente. So tinanggal natin CDI. Ito para may stator mga idol, primary coil. Sa kanyang primary coil. So ayan o. So malakas. So kung itong hawakan nyo, may ground na rin to mga idol. So para mas malinawan kayo mga idol, kasi hindi lahat ng test light ay nakukuha lahat at nasusolusyonan lahat ng ating mga electrical component ng ating motor. So ito yung primary natin. So check natin mga idol yung test probe. So yan yan, ito yung primary coil, black na may guhit na red. So pagka nailagay nyo ni test probe, bago lagay nyo na sa any metal or part, body ground. So yan mga idol pakikita ko lang sa inyo, napakalakas ng kanyang primary, napakalakas ng primary. Bakit sila ay nag DC operated? Kung nasira man yung kanyang pang AC CDI, dapat pang AC din ang pinalit nila dito. Hindi sila kumuha ng pang DC. Wala naman silang binagong sa wiring, kundi kumuha lang sila ng accessories wire, yung kulay black, at sila ay nag-connection papunta nung ating CDI. So dito yon, sinuplayan nila na ito ng positive galing supply ng ating susian. So hindi na nila ginalaw yung socket. So tumama naman dahil ito yung kanyang sa pulser. Yan, blue na may guhit na yellow, bago ito yung sa kanyang papuntang ignition coil. So inalabas dyan ang ating pickup coil. So check din natin mga idol yung pickup coil. So gamit lang ulit kayo ng test probe. Ito yung pickup coil nya.
So dito yung lalabas. Kailangan pumalo to mga idol ng mahigit 100. So ayan, okay pa yung kanyang pulser. Ayos pa mga idol. Pasok pa. So hindi lang kataasan pero pasok pa yung mga idol, goods pa yon. Tatagal pa yon. Ito pa lang mga idol, malalaman nyo na kung AC or DC yung inyong motor. 4 wire yan. Dapat AC yan. So malalaman nyo lang yan kung DC kung 2 wire na lang nandito. At saka yung kanyang regulator mga idol, oh. Hindi yan pang DC operated, pang AC din yan. Bago napakalakas yung kanyang primary coil, 450 mahigit, pasok na pasok pa, napakalakas pa. Bakit sila ay nag DC operated? So yun ang sinasabi ko, na maganda nga po ang DC operated, kaya lamang di aalamin ninyo at papaliwanag nyo sa customer kung ano ang purpose noon, kung ano yung pinaka benepisyo ng motor doon, kung bakit natin DDC. At dapat pag nag DC operated kayo, alam niyo ang connection, alam niyo yung dapat na palitan natin. So ganun dapat. Bibili tayo ng panibagong CDI, AC CDI ang ating bibilin, kasi hindi compatible to mga idol. Pan DC ginamit sa pang AC. So yan ang sinasabi ko, dapat nagto-troubleshoot po tayo para hindi natin hinulaan yung trabaho, para alam natin yung dapat lang bilhin ng customer at nang hindi po pa doble-doble gastos. So hanap lang natin mga idol to ng kanyang CDI. So dito mga idol, sa pagkaka-install nila na rin pang DC dito sa ating pang AC operated, marami sinira, pati itong kanyang regulator. So kung mapapansin nyo kanina, chinik ko, papaliwanag ko sa inyo kung bakit may lumalabas na kuryente. Kasi nga po gumamit sila ng DC ngayon, yung battery may laman pa. Ang nangyayari doon, every magki-kickstart tayo, pinapasukan to ng positive. Ito yung kanyang CDI. So nagkakaroon ng ng supply na 12 volts. So may binabato dito sa ating ignition, kasi nga may positive na nanggagaling, hindi na po dito sa regulator, nanggagaling na po ng ating battery ng Honda Wave. Kaya siya umaandar ng konti bago namamatay. So ganun po nangyari. So kung wala siyang battery, una bes hindi nyo na yan mapapaandar. So dito paliwanag ko sa inyo, ito yung kanyang regulator ng Honda Wave. So yan, 4 wire. Ito yung kanyang positive, ito yung papunta ng ating battery charging. Itong ating white, yan mga idol, yung ating from stator charging bago output. Itong red papunta ng ating positive ng battery. Bago itong kulay yellow niya, ito yung light coil papunta ng ating headlight. At saka itong ating kulay green, yun ang negative. So dito naman sa kanyang susuplayan naman natin yung kanyang charging. Ito yung white. Ang output niyan itong nasa taas, katabi ng ating yung kanyang sa charging, yung white ng regulator, yun yung kulay puti. Bago nasa ibabaw ay pula. So supplyan natin ng positive yung kanyang charging, dapat may lumabas din eh. So wala mga idol. So dito baliktarin naman natin, dapat wala din bumalik, dapat wala din siyang connection. So wala mo naman bumalik. So ayan mga idol, wala naman siyang bumalik na connection, kaya lang wala din siyang ibinibigay na supply sa ating output. So ito ang naging problema.
So ito okay pa ito, CDA nito. Kasi may binabato pa siyang kuryente papunta ng ating ignition. Ang problema yung regulator niya. So nakadepende na lang to, kaya mapasin yung pinapaandar ko, umandar, pero hindi nagtuloy-tuloy. Kasi nga ito, kumuha lang siya ng 12 volts sa ating positive ng battery. Ganun po ang nangyari niyan. Meron siyang kaunting napakaliit na voltahe na nasasaga pa. Kaya natin napapaandar ngayon, hindi na nagtutuloy-tuloy. So mahal din itong ganitong regulator, nasa 950 hanggang 11. So kailangan din natin magpalit. So na check naman natin primary, okay naman. So susundin na lang natin yung dati, yung stock niya. Babalik natin sa primary at sasuggest natin sa may-ari nito na i-full wave natin. So kung gusto naman niya maglagay ng ilaw, wala na magiging problema. So yan ang ating bibili tayo ng CDI na pang 5 pin pang AC, at bibili na tayo ng pang full wave na regulator. So ayan mga idol, dumating na tayo, ginabi na nga tayo. So ito yung ating nakuha CDI. So wala akong makakita ng sakto pang Honda Wave. So ang nakuha natin ay pang XRM 110 at saka yung ating OBD. So yung pang full wave, magandang klase din po ito mga idol. Mas mahal pa ito sa Liwa, pero magaling din yan mga idol. So ngayon saka na muna tayo dyan sa regulator mga idol. Gagawa nga ng naging issue nito ay sinira ang regulator dahil nga ito mga idol ay naka AC drive. Ngayon ang ginawa nila ay sila ay gumamit ng CDI na pang DC. So ito mga idol ang tama dito sa ating AC drive. So kasi ito mga idol ang tama dito sa ating AC drive. So kasi nga mga idol, yung kanyang supply na papunta ng CDI ay nanggagaling sa ating stator. Yun po ang pagkakaiba ng DC sa AC. Kaya pag AC po ang inyong pang inyong primary, ay wag po kayo maglalagay ng DC at hindi po yung magiging compatible diyan. So pwede din naman po yan, halimbawa may problema ang inyong primary coil. So nagagawa din yan mga idol ng DC. Pwede natin DC operated dyan. Kaya lang magpapalit din po kayo ng regulator. So dapat nga ang gagamitin natin regulator ay yung pang full wave na. So ganun lagi ang sinasuggest ko, hindi na ako nagpapabili mga idol na iba pang stock. So mag-order pa, magtatagal pa. So mas maganda full wave na. So para okay na lahat. So yung mga idol, yung kanyang pang racing CDI na yung aking kinuha. So sa akin 110, pwede din po yung dito. So yun nga pala mga idol, yan di ko na napakita sa inyo sa video. Madali namang mag-tune up niya. Tune up ko na din yung kanyang motor. Nilinis na rin natin yung carburetor. So nag-tune up na rin tayo dito mga idol. Yan, inayos na rin natin yung kanyang kasi nga hindi nga naandar to. So inayos na natin ang timing, inayos na natin yung magbuhat sa tangke hanggang sa hose hanggang dito sa carburetor. So dalawa na, kuryente na lang ating hinahanap para mapaandar natin. So ayan, plug and play lang yan mga idol, at iisa naman ang kanyang connection. So ayan, kinat ko na yan. So hindi ko na pinakita sa inyo. So para tayo madali, so ito papunta to ng ating primary coil. So ayan yun, yung ating block na may lining na red. So yun yung ating primary coil doon sa ating stator. So dinisconnect ko na yan. So dito na lang natin mga idol ay i-connect pansamantala. So yan mga idol, tetestingin na natin, panoorin ninyo. So ito mga idol, huwag kayong magtataka, ito ay mataas ang minor kasi nga mga idol, wala siyang nagre-regulate ng kuryente. So ang mahalaga dito, mapaandar muna natin.
So on lang natin yung susian. So ayan, ignition switch. So pandarin lang natin. Ayan, idol. One click. So doon nga, di pa sa mga babago, panoorin nyo ito, or kung mapanood man ito ng gumawa dito, na basta siya nag-install ng CDI sa AC drive ng motor, basta nag-connection, so wala naman siyang binago, wala siya masyado, hiniwag-hiwag niya lang yung wire, wala naman siyang ginawang connection para maging DC operated yung motor. So wag niyo pakikilaman, wag niyo sasalpakan na pang DC operated na CDI kung malakas pa ang primary. Ang importante dyan mga idol, alam niyo yung resistance na nakukuha natin dito sa kanyang primary. Check nyo yung pulser. So ang primary mga idol 400 above pataas, goods na goods yun. Sa pulser naman, itong blue na may na lining na yellow mga idol, ang pasok din yan na resistance ay 120 above, 160, 165, 135, 168 hanggang 200. Okay pa po yan. So yun lang yung i-check yan mga idol. So yun lang mga idol, sana may natutunan kayo kahit hindi pa masyadong kasi nga mga idol, ipo-full weight ko pa yan bukas, hindi ko muna inayos ang wiring. So gagawin natin i-stock lahat ng kanyang harness dyan, wala tayong palalabasin na wire dyan. Kahit ba yan na ganyan na itsura at walang ilaw, ay ating ayusin lahat ng wiring. At kasi nga mga idol, ay delikado ito pagka naulan. So yun lang mga idol, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe, pakilike, pakishare ang ating mga video ginagawa para tayo may matutunan at maging updated tayo sa mga video ko pang i-upload. Yun lang mga idol, maraming salamat. Peace.